May isang malaking kasinungalingan na itinuro sa atin na kapag mas marami kang paliwanag, mas maiintindihan ka, na kapag mas naging malinaw ka, mas rerespetuhin ka. Pero sa totoong mundo ng tao, kabaligtaran ang nangyayari. Sa Law Number 4 ng 48 Laws of Power, malinaw ang sinasabi, always say less than necessary. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil ang sobrang salita ay nagbibigay ng sobrang power sa kausap mo. Isipin mo ito, kapag masyado kang nag-e-explain, ano ang sinasabi mo nang hindi mo namamalayan? Sinasabi mong, natatakot akong hindi mo ako maintindihan. Natatakot akong mawala ng approval. Natatakot akong magmukhang mali. At ramdam yon ng tao, mapapansin mo, habang mas humahaba ang paliwanag mo, mas nagiging komportable silang i-question ka. Mas binabaliwala ang punto mo. Mas nawawala ang bigat ng salita mo. Sa trabaho, ang empleyadong maraming paliwanag, madalas hindi siniseryoso. Sa relasyon, ang taong laging nag-e-explain ng feelings niya, madalas nauuwi sa gaslighting. Sa pagkakaibigan, ang taong laging nagbibigay linaw, siya rin ang laging inaabuso. Hindi dahil mali ka, kundi dahil binibigyan mo sila ng sobra-sobrang access sa isip mo. Ang taong may power, hindi nagmamadali magpaliwanag, hindi defensive, hindi pilit pinapatunayan ang sarili. Tahimik siya, maikli magsalita, at malinaw kapag nagsalita. Dahil alam niya ito, kapag mas kaunti ang sinabi mo, mas pinapakinggan ka. Kapag hindi mo agad ipinaliwanag ang sarili mo, mapipilitan silang mag-isip. Kapag hindi mo agad ipinagtanggol ang sarili mo, mapipilitan silang magtanong. At doon pumapasok ang respeto. Maraming tao ang nagsasabi, paano kung ma-misunderstood ako? Ito ang sagot. Ang taong may malasakit sa'yo, magtatanong. Ang taong gustong kontrolin ka, gagamitin ang katahimikan mo laban sa'yo. At doon ka magkakaroon ng clarity kung sino ang dapat manatili sa buhay mo. Hindi sinasabi ng Law Number 4 na maging tahimik ka palagi. Ang sinasabi nito, piliin mo kung kailan ka magsasalita. Huwag mong ibigay ang buong paliwanag sa taong hindi pa naman napatunayang marunong makinig. Huwag mong ilahad ang buong emosyon mo sa taong hindi pa marunong humawak ng emosyon ng iba. Dahil ang salita kapag sobra, nawawalan ng halaga at ang taong marunong magtimpi, nagiging unpredictable, nagiging mahirap basahin at mas iginagalang. Ito ang tahimik na power na hindi tinuturo sa eskwelahan. Hindi ka cold, hindi ka distant, hindi ka nagbabago. Natuto ka lang kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. At tandaan mo ito, ang respeto, hindi hinihingi sa paliwanag. Ibinibigay ito sa taong hindi kailangang magpaliwanag ng sobra. Kung gusto mo pa ng ganitong psychology plus power dynamics na totoo sa araw-araw na buhay, mag-follow ka. Hindi na tayo magsasalita ng marami para lang maintindihan. Pipiliin na natin ang tamang tao na marunong makinig. May isang bagay na mas mahalaga pa sa pera, mas mahalaga pa sa talento, mas mahalaga pa sa sipag. At iyon ay attention. Sa Law Number 6 ng 48 Laws of Power, malinaw ang prinsipyo. Court attention at all costs. Hindi dahil gusto mong magpasikat, kundi dahil ang hindi napapansin. Madaling baliwalain. Sa totoong buhay, hindi palaging nananalo ang pinakamagaling. Madalas, nananalo ang pinakanapapansin. Isipin mo ito. Ilang beses ka nang may magandang idea, pero hindi ka pinakinggan? Ilang beses ka nang tama, pero may mas maingay na nanalo? Hindi iyon aksidente. Iyon ay power dynamics. Ang atensyon ng currency ng mundo. Kung nasaan ang atensyon, doon napupunta ang respeto, doon napupunta ang impluwensya, doon napupunta ang kapangyarihan. Kaya pansinin mo ang ugali ng tao. Kapag hindi ka nila pinapansin, parang wala kang halaga. Kapag bigla kang napansin, bigla ring nagbabago ang trato. Sa trabaho, ang tahimik pero mahusay, madalas na pag-iiwanan. Habang ang marunong magdala ng atensyon, napopromote kahit hindi pinakamagaling. Sa relasyon, ang taong laging available, laging nandyan, laging nagbibigay, unti-unting nawawala ang value. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil nasobrahan ang access. Ito ang hindi sinasabi ng diretso ng Law Number 6.
Ang atensyon ay parang ilaw. Kapag laging bukas, hindi na ito napapansin. Pero kapag marunong kang mag-control ng exposure mo, kapag alam mo kung kailan ka lalabas at kailan ka tatahimik, nagiging mahalaga ang presensya mo. Hindi mo kailangang maging maingay. Ang kailangan mo ay intentional. May malaking pagkakaiba ang gusto mapansin at alam kung paano mapansin. Ang una ay desperado. Ang pangalawa ay may power. Maraming tao ang nagbibigay ng atensyon nila ng libre. Sa maling tao, sa maling usapan, sa maling drama. At kapag naubos ang atensyon mo, nauubos din ang respeto mo sa sarili mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, saan napupunta ang atensyon ko araw-araw? Sino ang kumukuha nito? At may kapalit ba? Dahil sa mundo ng power, walang libreng atensyon. Ang taong marunong mag-withdraw ng atensyon, nakakagulat, nakaka-curious, at mas pinapakinggan. Ang taong marunong magbigay ng atensyon ng pili, mas iginagalang. Ito ang tahimik na strategy ng mga taong may control. Hindi sila laging nandyan, pero ramdam ang presensya nila. Hindi sila nagsasalita palagi, pero kapag nagsalita, may bigat. Hindi sila naghahabol ng pansin, pero natural na napapansin. At ito ang punto ng law number 6, hindi para gawing ego ang buhay mo, kundi para ipaalala na kung hindi ka marunong humawak ng atensyon, iba ang hahawak nito para sa'yo. At kadalasan, gagamitin nila ito laban sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Ito ay tungkol sa awareness. Kung saan mo inilalagay ang atensyon mo, iyon ang pinapalakas mo. Kung saan mo ito inaalis, iyon ang humihina. Kaya maging maingat. Hindi lahat ng ingay dapat mong pansinin. Hindi lahat ng tao dapat mong bigyan ng access. Dahil sa dulo ng araw, ang attention mo ay power mo. At ang taong marunong mag-alaga ng power niya, hindi nauubos, hindi basta-basta tinatabunan, at hindi madaling balewalain. Kung gusto mo pa ng ganitong power psychology na totoo sa araw-araw na buhay, mag-follow ka. Hindi na natin ipapamigay ang atensyon natin sa kung sino-sino dahil alam na natin ngayon, attention is the real currency. May isang bagay na napapansin mo kapag tumatanda ka. Hindi lahat ng taong magaling magsalita ang iginagalang. Hindi rin lahat ng maingay ang may power. Sa totoo lang, mas iginagalang ang mga taong hindi madaling basahin. Sa law number 34 ng 48 Laws of Power, malinaw ang prinsipyo. Be royal in your own fashion. Ibig sabihin nito, dalhin mo ang sarili mo na parang may halaga. Hindi kailangan ipaliwanag. Hindi kailangan ipaglaban. Kapag tiningnan mo ang ugali ng tao, mapapansin mo ito. Kapag sobrang expressive ka, kapag lahat ng emosyon mo ay lantad, kapag lahat ng reaksyon mo ay predictable, mas nagiging kampante ang mga tao sa'yo. Alam nila kung paano ka gagalitin. Alam nila kung paano ka paaasahin. Alam nila kung kailan ka uurong. At kapag alam ka na nila ng buo, bumababa ang respeto. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil nawala ang mystery. Ang taong mahirap basahin, hindi nangangahulugang malamig. Hindi rin ibig sabihin may tinatago. Ang ibig sabihin lang nito, hindi mo ibinibigay ang buong access sa lahat. Sa totoong buhay, ang respeto ay hindi hinihingi. Nararamdaman ito. At kadalasan, nararamdaman ito sa paraan ng pananahimik, sa hindi agad pag-react, sa hindi pag-e-explain ng lahat ng galaw. Kapag may nangyari at hindi ka agad nag-react, napapaisip ang tao. Kapag hindi mo agad ipinakita ang emosyon mo, nagiging maingat sila sa'yo. Hindi dahil natatakot sila, kundi dahil hindi ka nila kayang kontrolin. Ito ang sinasabi ng Law number 34. Ang taong may dignidad, hindi nagmamadaling magpaliwanag, hindi rin nagmamadaling patunayan ang sarili. May presensya siya, may bigat ang kilos, at ramdam na may self-respect. Sa trabaho, ang taong hindi nagpapanik kahit may pressure, mas pinapakinggan. Sa relasyon, ang taong hindi laging nagmamakaawa ng assurance, mas hinahabol. Sa pagkakaibigan, ang taong hindi palaging available, mas pinahahalagahan. Hindi ito laro. Ito ay human behavior. Kapag palagi kang bukas, palagi kang available, palagi kang nagpapaliwanag, parang sinasabi mo sa mundo na,
Wala akong mawawala. At kapag wala kang mawawala, wala ring dahilan ng iba para mag-ingat sa'yo. Ang pagiging royal sa sariling fashion ay hindi tungkol sa yabang. Ito ay tungkol sa self-command. Alam mo kung kailan ka magsasalita. Alam mo kung kailan ka mananahimik. Alam mo kung kanino mo ibinibigay ang emosyon mo. At dahil doon, nagiging unpredictable ka, hindi dramatic, hindi toxic, kundi steady. Ang taong steady, mahirap manipulahin, mahirap balewalain, at mas iginagalang. Kaya kung napapansin mong mas nire-respeto ka kapag mas kalmado ka, kapag mas pili ang sinasabi mo, kapag hindi ka agad naglalabas ng emosyon, hindi ka nagiging cold, nagiging grounded ka, at yun ang power na tahimik. Hindi nakikita agad, pero nararamdaman. Ito ang punto ng Law Number 34. Dalhin mo ang sarili mo na parang may halaga dahil alam mong meron. Hindi mo kailangang ipakita lahat para patunayan iyon. Kung gusto mo pa ng ganitong power psychology na totoo sa araw-araw na buhay, mag-follow ka. Hindi na tayo magiging madaling basahin, hindi dahil may tinatago tayo, kundi dahil alam na natin ang halaga natin.